Isa na namang disgrasyang naganap sa may release ng tren sa Santa Cruz, Maynila ang natisot ng investigador. Pero ang mga biktima, puro mga kumakain lang. Sino magtatanggi? Mahilig talagang kumain ng mga Pilipino, hindi ba ho? Kaya maging sa lansangan, nagkalat na mga turo-turo, tusok-tusok at iba pang pagkain superstar ng kalsada. Swak sa panlasa, pati na rin sa bulsa. Trip na trip talaga ni Allen ang pagkain kalye. Sa kanyang paghahanap ng trabaho, hindi raw kumalam kahit minsan ang kanyang tiyan. Kaya naman bawat stopover, naging food trip na rin. Bukod sa masarap, budget friendly pa. Ayos! Mura po kasi yung mga street foods kasi sa mga karinderya pong sari-sari po yung mga dumadaan. Magaya po ng mga fishball, kwek-kwek. Pero kung never naman daw kumalam ang kanyang sikmura, ang kanyang bituka, minsan naman daw nagwala. Naku, nagkandaloko-loko na. O sumakit po yung tiyan ko, pinagabihan po. Iba na po yung naramdaman ko talaga. Talaga pong paulit-ulit na po akong pabalik-balik sa CR. Gaya po nung namimilipit na po talaga sa sakit yung tiyan ko. Sabi po ng doktor sa akin na amimbiasis po, nalaman ko na lang po na may amimbiasis po ako. Ang abot kayang panlaman tiyan, naging delikado na sa kalusugan, naging pabigat pa sa bulsa naman. Nag-apply po ako ng trabaho, pero hindi po ako natuloy. Bali 3 linggo po ako nagpahinga sa bahay. Yung mga kasamahan ko po, nakapagtrabaho na sila. Nasa 700 na po yung nagagastos ko, 7 plus. So, pabalik-balik po sa pagbili ng gamot. Kaya ang food trip, minsan naging bad trip. Dito sa kalye ng Old Antipolo sa Barangay Santa Cruz, Lungsod ng Manila, mata pa lang mabubusog na sa mga paninda. Sa gilid ng release ng tren dito, nakahilera ang mga karitela ng pagkain. Wow! Food along the riles! Hindi lang tren ang paspas dito. Ang mga naglalako ng ice scramble, express din. Malaki ang pakinabang ng mga manininda sa tubig na ito mula sa mga tubo at kinakalawang ng poso sa tabi ng estero. Ginagamit nila yun sa pagtimpla ng chocolate. Chocolate na pamhalo sa scramble. Bukod sa pangsipilyo at pangligo, gamit din nila ito sa sahog na all-time favorite na scramble. Sa kalsada na mismo sila naghahanda ng kanilang paninda. Ang pangkadkad ng yelo nanlilibahin. At dahil mainit, topless itong si Kuya pong maghalo. Ang tinderong ito naman, matapos gumamit ng banyo sa estero, wala nang hugas-hugas, balik trabaho na kaagad. My God! At naku po, ano po itong nakuna ng aming kamera? Si Manong Fishbo, naghugas naman ang kanyang mga paninda sa gilid mismo ng estero. Yak! Pero ang pinaka-hit dito, walang iba kung hindi ang hot goto. Ang kanilang pwesto katabi mismo ng umaalingasaw at maraming estero kung saan kumukuha ng tubig ang mga gumagawa ng scramble. Abay, hindi rin pauhuli ang mga master chef ng goto. Yung tubig na kinukuha nila doon sa may gilid ng estero, dating putol na linya ang tubig. Ngayon, binutasan nila yun sa ilalim ng drainage. Doon nakakabit yung tubo. Tapos yun ang ginagamitan nila ng hose para gamitin nila sa pagluluto nila ng lugaw. Tapos pinagkukuha na nila ng tubig na iniinom ng mga customer. Lahat na doon na nanggagaling sa tubig na yun. Pagdating ng hapon, pagkatapos nilang gumawa, tinatanggal nila yung mas doon, tapos tinatakpan lang nila ng kapirasong kahoy. Naku, talaga namang all around ang gamit ng patubig dito. Sa paliligo, sa paglalaba, sa tawag ng kalikasan, pati sa paglilinis ng karitela at ng ilang gamit dito na nakadepende. Sa mga rikadong laman loob, ito rin ang pinanghuhugas. Nako, pero ang nakakabahala, ang maraming tubig gamit din nila sa pagluluto ng goto. Aba, ang tubig na ito kanila rin palang iniinom. O Diyos ko, ano ba naman ito? Wala rin pakialam itong si Kuya kung maramihan ang gotong kanyang iniluluto.
Itong isang tindero hawak-hawak ang lutong tokwa. Pero hindi ba't kanina lang kinukumpo ninyo ang sirang gulong ng inyong karitela? Ito namang si ate, nahulog na ang rekado sa lupa pero wala pa raw 5 minutes kaya ibinalik pa. Kung hindi naman kinakamay, ang goto sinasalok ng tabo. Nako, kamusta naman ang pag-iigib? Pagluluto natin dyan, ha? Ilang sandali pa, ready na ang goto. Go, go, go! Ang mga parokyano, sarap na sarap sa hot goto. Ang mga karitela ng ice scramble, ready to roll na. Ang mga parokyano ng hile-hilerang paninda ng pagkain, tila walang kamuwang-muwang sa pinagmulan at pinagdaanan ng aming minangmanang mga food along the riles. Para malaman kung ligtas ba itong laman tiyan, agad naming ipinasuri sa mga eksperto ang nabili naming ice scramble at goto. Positibo, ang ice scramble na naimbestigaan namin, talaga namang kadiri. Negatibo naman sa mikrobyo ang resulta ng pagsusuri sa goto. Pero ayon sa eksperto, hindi ibig sabihin nito na ligtas na itong kainin. Pinaka-common na pwede nilang magawa is pagtatae, yung gastroenteritis or infectious diarrhea. Dun sa mga diarrhea na yon, pwedeng walang dugo, talagang pagtatae lang, or may mga organismo kasi katulad ng Shigella or amoebiasis na talaga namang pag dumumi, pwedeng dugo ang dinudumi. Iba pa is yung typhoid o sa Tagalog ang tawag natin doon yung typhus. So nagsa-start din siya pwedeng pagtatae, tapos pwede na siyang umakyat sa ulo. Nyahay! Maaari pa rin palang maging peligro sa kalusugan. Sus ko po, ang ice scramble, humahamon nga ba ng crumble? At ang hot photo sa mata ng mga otoridad, uminit din kaya? Susunod, mga dugyot na manininda, makakatikim ng parusa. Hindi natin inaalis sa kanila na makapaghanap buhay. Pero ang paghahanap buhay should be within the bound of law.